Sirahan mo pa yan eh. Oh, Baka na kayo, baka maulog. baka mo na po ano. Kaya doon sa loob. Gumawa ka ng Ay, sa sila. loob na lang. O, dyan lang kayo basta huwag kayo magkalat ha. Ito sis. Kasi ano, tinamaan ng kapto yung sauce nila. Lagyan kita. Spaghetti. Para sa man. Ano pa? Cupcake. Wow, very good naman si Nutella. Eh, nakain ka na ah. Ganda ang pang ha. Sige, magkasalita na. Yaman na kayo. Makinig lang kayo para ano. Si Cherry sumagot. Ano nga ba sis? Go-online group siya. Pwede pa ano? Nandoon na ta? Hindi. Ano kung mamaya na lang. Ang dito? Paano sis? Mag-inter? Oo. Hindi. Kung lopat sis eh. Charge ko. Hindi. Hindi. May ay sige mo na lang. Oo. Sugat. Yung ano, yung cellphone ko doon ba, ginagamit ba ni ano gagawin? Sige ko na lang. Cellphone ko. Nakikinig daw siya. Ay, sige, ako na lang po. Hi ka na, Julia na. Alam mo, lagi na pinila ako. Kaya, ano ka rin ako. Or na? Di ba siya So, ayun, last, ano ba ito? Magtatapos na tayo ng February. March na, no? Bilis ng panahon. Maraming ginagawa ang world. Kahit na sa second month pa lang tayo sa ito, maraming ginagawa sa atin. At una doon, binibuild na po talaga yung Zara po. Dami po natin mga pagsubok dami po natin mga challenges. Dami po ngayon. Na talagang pahirap na rin yung ano natin. Yung ating kita ko pa. Pero praise God dahil pinapalakas tayo ng Lord. At ang sarap po na meron tayong simbahan na talagang very concerned sa ating hindi lang spirituality, yung overall estado ng buhay natin. Kaya ano po ngayon, about purity pa rin tayo actually. So, sige lang po, makain lang tayo. Makinig lang po. Ang gusto ko lang i-share ngayon is about purity in relationship. Kasi meron tayo susunod kasi 52 Bible Keys. So, yung theme natin ngayon is about purity, di ba? Breakthrough purity. So, bakit mahalaga yung purity? Kasi kapag ang puso, kapag ang buhay hindi dalisay, hindi po talaga makakakilos si Lord eh. So, ngayon po tinuturuan tayo ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Di ba nakaraan? Purity in speech, sa pananalita natin, saka sa inisip po natin, di ba? Yun yung nakaraan topic natin. Kasi gusto ni Lord, as a Christian, yung the way po natin na magsalita, mag-isip, dalisay po. At dahil yung sa banal na spirito na nasa atin po. And lalo yung una-una natin topic is purity begins in the heart. Dahil nasusunaman po talaga yung foundation ng lahat ng ating gagawin, iisipin, sasabihin, no? So, we have to make sure na meron kadalisayan yung puso natin. At kayo naman, syempre yung sarili natin na karoon na tayo ng iba't ibang katuruan about naging purity on ourselves. Kaya magkakaroon naman siya ng outward manifestation. Dapat hindi lang po sa loob ng buhay natin na merong kadalisayan of purity. Pero nagre-reflect na siya sa outside, yung the way po natin makasalamuha sa ibang tao. That's why ngayon, ang topic is purity in relationships. Yan. Napaka-challenging po ito. At alam po natin na sa mga relasyon, hindi pwede talagang walang challenge. No? Hindi pwede, hindi laging, oo, hindi laging smooth, di ba? Hindi, yung kahit close na close kayo, or kahit na kayo na mag-asawa, partners na kayo for life, there will be always, challenges sa relationships. That's why God wants us to have purity in relationships. So, dahil gusto ng Lord, magkaroon tayo ng maayos na samahan sa bawat isa sa ating asawa, sa pamilya,
Binaklas na bahay. Ah, okay. Yung motor na yun, dyan sa may kanto, yung nagsitinda na islagan. Ah, Parang pwede. Ayan. so, ayun po. Yung relasyon po natin, no? So, tatlong bagay po na kailangan natin matutunan na katotohanan. First is, una, yung ating katawan muna sa ating sarili. Honor God with your body, no? Purity begins in ourselves po, di ba? Bago po tayo magkaroon ng purity with others po. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Ayan. Basahin ko lang. 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Lumayan mo yan! 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20. Flee from sexual immorality. All other sin a man commits are outside his body. So, dito pa lang, nakikita natin, ano ba ang mga kasalanan? Nagkagaling yung palabas ng katawan. Hindi siya yung papasok. Di ba marami po mga paniniwala na kapag kumain ka na, magkakasala ka. Kapag ano pa ba yun? Yun, usually gano'n eh, yung pinapasok sa katawan na kapag kinain mo to, ininom mo to, magkakasala ka. Pero ang sinasabi sa Biblia, lahat ng mga kasalanan, nakukumit natin outside ng katawan, yung palabas ng katawan natin. So, sabi doon, but he who sins sexually sins against his own body. Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at price. Dahil ko'y pinili ng napakamahal na halaga, no? Therefore, honor God with your body. So, itong katawan na ito, alam po natin, ito yung pag-ari ng Diyos, di ba? Pinagkatiwala sa atin. So, sometimes, ang tao ngayon, iniisip, katawan ko naman ito eh. No? Face ko to, katawan ko to eh. Di ba? At mga tao ngayon, no? Laging, ganun yung mga perspective na okay lang kahit ano gawin ko sa katawan ko kasi akin naman to. Not knowing na may Diyos na nagbigay sa'yo niya. Hindi mo pwedeng i-create yung katawan mo nang walang, binag-create niya, hindi ikaw, no? So, that's why, lahat, sinasabi ng Lord, lahat ng mga meron tayo, pinagkatiwala lang sa atin, including our body. Kaya po, sabi doon, itong katawan na ito, nilikha yan para maging templo ng Spirit na ito. No? So, that's why, God wants this body to be cleansed always. No? Di ba ang temple nung si Jesus, nakita niya yung templo na puro yung mga latay-latay sa nasusugal, mga latay na kung ano. Nilinis na, di ba? Kinaog niya lahat, nilinis niya yung templo. Ganun din po sa katawan natin. Nililinis po ng Lord. The moment na we allow God, no, to talaga maghari sa ating buhay, we are allowing Him na alisin, talagang i-refine yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa templo niya, which is our body, no, including the bad habits, ungodly na mga ginagawa, no, pati yung mga iniisip, no, mga ungodly na mga pagpapagpapagpapag, no, gusto niya alisin, no. Kaya po dito, tinuturuan po tayo, honor God with your body. Na kailangan po natin, ma-italim sa isip natin, pinagkatiwala lang po sa akin ng Lord. That's why, whatever God will see, magbigay ng karangalan sa Diyos itong katawan ito. Pati lahat ng mga ginagawa natin, lahat ng sinusuot natin, kailangan po natin talaga, ito ba yung pinagulilo sa Diyos? Ito bang susuot ko? Ito bang gagawin ko? Diba? At isang example po, no, yung napakainit na topic ngayon about IC. Okay, so yun, pag-usapan natin yun. Maganda po talaga yung prinsipyo niya. At marami nagbabash sa kanya na talagang sinasabi pa, special siyang tao na ayaw sumali sa sex bomb. No? May balay po na. Pero ang ganda po ng prinsipyo ni IC na whatever other will say, I will just follow what the one who created me. Yung kung ano yung sinasabi niya, mas importante kaysa sinasabi ng ibang tao. At yun po yung perfect example na she's honoring God. Na ayaw, syempre kapag ikaw ba naman, magsusuot ka ng mga revealing na damit, nakakapag-honor ba yun sa Lord, di ba? Yung magsasayaw ka ng di
magandang galaw. Nakakapag-honor by Surrender lang siya talaga siya. Oo. Motivated. Well, marami nagsasabi na ang pagsasayaw naman hindi naman kasalanan sa Diyos. Pero yung paraan ng pagsasayaw, yung mga sinasayaw mo, you have to deserve. Ito ba'y nakakalugod sa Lord? Nare-represent ko ba ang Lord na maayos? Christian ako pero ganito ako gumalaw na ipapakita ko yung mga bagay na dapat sacred lang. Kung hindi malaswa. Oo. So, that's a perfect example of honoring God with your body. So, tayo po ngayon, bilang mga Kristyano, we are expected na yung buhay po natin ay nakakapagbigay ng kaluguran sa Lord. Lalo po yung the way we dress, the way we speak, no? The way na gumalaw po tayo. At nawa po maging, ano po sa atin, sabi po dito, di ba? Free from sexual immorality. So, anything na with ano talaga, merong may kaugnayan sa sexual immorality, which is common ngayon, na parang tinuturi ko lang daw na kayo sa panahon. Dapat, we are to not conform. Diba sabi, huwag kayo makiayo sa takbo ng mundo na ito. But, renew your mind para malaman mo kung ka over ng Diyos. So, yun po yung tinuturo sa atin dito. Nawa talaga po, magkaroon tayo talaga ng sagrado itong katawan na ito sa Lord lang ito. At nawa yung buhay na ito, yung katawan na ito, makapagbigay ng mataas na karangalan sa Lord. So, ganun po tayo lagi mag-redivision. So, dito, si Apostol Pablo address sexual purity and reminds believers of their identity in Christ. Ano na ba yung identity natin sa Diyos? Ikaw bilang Kristiyano na naisuko ang buhay sa Diyos. Do you allow your flesh to take over yung mga gusto mo? Ay, trending to, makikiayon ako. So, you have to, talaga, be discerning, nagkaroon ng discernment. Next is love with holiness. Una po yung honor God with your body, love with holiness. Ngayon naman outward na ito sa ibang tao. First Thessalonians chapter 4, verse 2 to 5. Puro actually sexual immorality ito kasi ito po yung ngayon talagang po ngayon sa ating kapanahonan na talagang gusto ng Diyos magkaroon ng kadalisayan magkaroon ng purity ba yung ating sexual life, yung ating sexual aspect ng ating buhay maging sagrado, which is exclusive lang talaga sa men and or wife and husband po talaga. First Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Yan, ang ganda na ito, leading to peace God First Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Yan, since paratingin ako sa Tagalog. Chapter 4. Chapter 4 verse 3 to 5. Kalooban ng Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kamalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hindi na hindi nakapagdala sa Diyos. Diba? Hindi, okay din ako yun. Not be passionate love like that. O yan. So, kalooban daw ng Lord na maging sagrado, sanctify daw po yung ating relationship with other, no? Lalo po ito yung between husband and wife, no? Na talagang it should be exclusive to husband and wife, no? Para po mapanatili natin yung kadalisayan na gusto ng Lord, yung love with holiness, no? Talaga po, mahirap po itong sa panahon po natin, no? Pinapaalalahanan po tayo lahat. Lalo po yung mga kabataan actually dito, so, they should not commit talaga sex before marriage talaga, no? At ako po, isang din po ako dito ako na-review. Kasi ako rin po puludok ko din ako ng ganong kasalanan. Talaga po, nung time na naghiwalay ng pangit mama ko, talaga po ang dami ko pong hinanap na napapamahal sa mga lalaki. At talagang, yun po yung na-commit ko na malayo ako sa Lord, hindi ko alam na mali pala yung ginagawa ko. Kasi masaya ako nakakamit yung
kasiyahan ng puso ko sa iba't ibang partners, sa iba't ibang relasyon eh. No? So, yun po yung natutunan ko talaga dito na dahil pati pala sa pakikipagrelasyon, meron palang kalooban ng Lord, meron siya purpose, kaya pala na-create yung relationship between man and wife. No? At kabilang po doon, yung intimate, yung alam naman po natin, no? Yung intimate relationship natin with our partners po. So, gusto ng Lord, no? Na mapanatili po natin yun. Yan. Paul teaches that purity in relationship reflects God's will. Yan. So, isa rin po yan, yung minsan, minsan po na natin na bilang mga babae, no? Minsan din natin sa napapagbigyan, pero yun pala, alam talaga natin ng Lord yun, na sa mga babae, it's your obligation na, ano siya, Sabi nga ni, sabi nga, tinanong kami yung price ng sabi, i-rate na daw na 1 to 10, kung gaano pa yung magkano sa mga lalaki. Then, sabi ng lalaki, 10. Sabi, kasi kanina nasa isip ko 6 pesos. Obligation namin no, na kailangan pala din sa wala ng lalaki. Kasi 10% na rin yung rate yung pang-isa. Kasi nga di ba kilala niyo yung sa lalaki na sobrang. Hindi sa custom kasi nga sinasabi niya sa Saan ko rin nakita na nandun. hindi naman sa pangbabastos talagang obligasyon niya talaga. Lalo na, kailangan kasal kayo. Pero pag hindi ka nakasal na nakakala, di ba kaya nga sabi ni Chris, kaya nga pag tumatayo ako talagang nag-guard ko ako sa sarili ko kasi syempre ako nang hindi na kasi kasal. Tapos yung talagang pag-ulit na yung relationship nila. Pero pinipilit na talaga. Pero lagi nang sinasabi sa world na hanggat maaari ayusin kaso na walang gastos. Kaya sabi ko na tulong na lang. Pero sabi ko lahat ng prayer, sabi ko, hindi ko pwede hindi pagkakalas mo. Sabi ko, hindi ko talaga pwede understand. Sabi ko, pero yan na siya na yung nasa. nawa nga Maghirap na Maayos hirap yun. na hirap na ako sa sabi ko, lalaban kasi spirit and flesh yun. Hindi niya maiwan kasi mahal niya at may anak na sila. Oo. Kaso kasi, yung pagkatawag sa kanya ng Lord, nakukompromise kasi eh. Ano kayo kayo yung delete sa work. So, dito kasi i-open yung contract. Tapos yung devote ko kami, umiyak ko yan, nagulat si Tricia. Hindi mo kapatay na tinatanong lang Na-open niya na ba kay Christian? Na-open na. Hindi pa sila nagawa yun, pero natural yung konti yung devote. Oo. Yung si Cerise, pagdating niya kasi yun. Ano sinabi pa niya? Yun na, nahirap-hirap ko siya kasi nga nagkakan niya. Yung parang sabi niya sa partner niya. Sabi talaga yung kaya, pero sa partner niya siya. Siguro kaya siya lagi rin sa relate kasi marami yung shock na sila. Hindi, sa kamali na awal. Then yung asawa niya kasi na feeling niya meron. May iba? Oo, kasi nung nakaraan din ng work sa 3 days, walang contact sa katawan, hindi mo na din contact, hindi mo na ayun na, ayun. Sakalan siyempre, bilang ako. Ayun na kasi mahal mo na sila. Kaya hindi lang talaga pagbalanse. Sabi ko nga, emphasis mo na lang yan. Mahirap yung nararamdaman mo sa akin. Oo. Kaya nga dapat sabi natin, siya lang talaga. Oo, Burden niya lang. Kasi kahit sabihin natin na nagugal mo, pero siya pa rin. Ha? Siya pa rin siya. Papatunong lang siya. Kailangan, Lord, nas talaga mga ako. kasi pala, totoo siya, nag-blood Kaso kasi pag kasi hindi sacrifice, maapektuhan siya. Na, yung istorya sa Bible na Old Testament na naglingkod ng mali na lasing, si ano yun nagbata ko na yung character ko sito. Agad-agad, pinatay sila ng Lord. Ibig sabihin, importante sa Lord kung paano ka maghahanto. If yung Purified ka talaga. o purified ka talaga. So, talaga makaka-apekto yung pagtayo niya doon sa overall hindi makapag-move ng Holy Spirit.
Kaya ito actually para sa akin mahirap na yung kay Chase. Kasi pag nalaman ito story, ako lagot. Kaya ako hanggat maaari, sis mag-decision ka na. Kasi hindi natin pwede i-compromise yung buong worship team para dyan sa mo. Oo, gusto ko tumayo. Pero kailangan natin alalahanin yung holiness, yung secret, kasagkabi yung palpit. Hindi ka pwede makalimutan. Kaya talaga po, para sa akin, dahil ko pinag-ibig si Cherries, or bigyan ko siya ng right decision. At pati yung si Jer, before niya raw yung puso na tulungan si Cherries na makapag-live ko ng maayos. Dahil alam ko lang yung puso ni Cherries, gusto niya kang ito talaga. At kung mahirap yun talaga pag-decisionan kaya kung usapan na namin nila sa studios, kami dalawa actually manalagot siya. Kaya, hanggat maaari, gusto ko na talaga din siya i-open to Trish para hindi lang kami yung decision paano ba namin ay ipupursue. Lalo mag-anniversary. Wala pa niya mag-open door. Kaya, ang encouragement natin ng teachers, di ba? Mag-decision ka. Kasi mag-anniversary na, hindi ba ako mag-Holy Spirit sa worship team? Kung merong isang Malapit talaga. depend na natin. So, ganun siya kasagado Hindi mo natin talaga iwalay yung yes, nagpa-perform ka dyan, nililingkod ka, pero yung buhay mo, ang pinaka-importante sa Lord yung buhay mo Hindi importante kung available ka dyan na naglilingkod sa Kanya, or lagi ka namang yes, pero yung loob-loob ng buhay mo, marumi. Useless lang yun. Useless. Talaga, saka hindi talaga mag-flow. Hindi mag-flow. Kaya, Kaya sinasabi niya nga nahihirapan siya mag-isa. oo. Kaya sabi niya lagi siya nag-iiyak. Sabi ko si Sabi kasi May bandage. walang talagang makaka-search mo. Oo. Kaya i-decide mo kung i-ano mo na, tundukan mo. Oo. Kung ano dapat ang decision. Tundukan mo na. Huwag mo na kasi para... Sa di ba, kasi lagi siyang may sakit, lagi siyang mahirap yung sitwasyon nila. Sis, may bandage kasi. Hindi ba kilos ang Lord sa iyo Gusto niya kumilos ka pag malain ka, biglang opportunity. Kasi ikaw din yung decision na harangan. Kung gusto mo mag-flow ang Lord sa buhay mo, ayusin mo yung bilhin niya may way lang. Hindi, bali, kung meron ka, kaya lang ko, kaya lang ko. Kumbaga, sexual immorality po kasi yung Opo. nagsasama outside of marriage. So talaga kailangan, since lahat naman tayo tinatanggap ng Lord, talaga marumi tayo sa harap ng Lord, pero gusto niya, aayusin natin, tatalikuran natin yung buhay na ayaw niya. At hindi naman ginawa madali si Lord, actually, may timing siya dyan. Hindi niya tayo pinupush na talaga, Pinag-process. talaga may process, hanggang sa buong puso mo na talaga akap yung kanyang kalooban at i-let go mo na yung sarili mo, yung maggustuhan mo. Si Lord naman, lagi siyang push sa'yo. Okay lang anak kung hindi ka mahanda. Basta nandito ako. Pero ang sinasabi ko na kasi, yung paglilingkod ka. Sa lahat ng workers po kasi, yan po ang pinakamaigpit na protocol na dapat yung buhay nyo malinis sa harapan ng Lord. Na talagang hindi po pagtingin na ng Lord ang puso mo, ang buhay mo, pamilya mo, maayos yung yung ginagawa mo. Kaya, iba po yung kay Cherries, iba yung nakalagayan ng Cherries. Kaya talagang ayun po, yun po yung nag-usapan natin, love with holiness. Mahal natin pero kailangan meron talagang kadalisayan din. Kaya pag-pray din natin sila. Mahal si Cherries. Ako naman, Nakangkens ko. Ikaw na ayaw. Ayaw ko pag-itin mo. ayaw magpakasal. Nanay lang, Ayaw ko din yan. Hindi pa rin naman na-open yun. Kasi paano? Ilan pa ng 20? Naging kami 2004. Tapos kakaanak ko 2006. Bigyan mo si Gabriel na rin.
ka. Pag tumatayo sa, di ba sis, pagka nandun ka mismo sa pagpat mo, sa harap sa stage, parang talaga ka pagpunta. Overflow na ako. Ako nga po, i-open ko yung side eh. Si Mami, galit. Sabi niya, ba't tinawin mo ba yung asawa mo? Ito na sa Thailand. Ano na sa Thailand? Hindi kasi syempre sis, kailangan nang magpaalala ka. Asawa kayo, no? Itulog mo na lang yan sa Sabi niya, asawa kayo. Eh syempre, hindi ka napatawala. Kaya sabi ko, Parang siya ng matama. okay. Sabado ng gabi ako. Siyempre, tamayo ako. Eh, iisip na Lord ko talaga sa tapos ang ganda ng talagang purify na purify mo. Kaya nung Friday, sabi ko Lord, gusto rin ayoko lang dagdagan nung kaisipan ko. Parang nakasala pa ako, di ba? Kaya sabi ko, bigyan mo ko ng kaisipan na hindi ako magkasala. Kasi kung isipan ko siya ng masama, kasi naman yung ginagawa ko. Parang doon din napapasok ang ano ng option. Ikaw pa ako nagtutulak, hindi ko ginagawa. Pero ako lang kasi magpapaalala lang ako. Hindi kasi minsan yung sobrang pagkapala. Kasi ang Thailand totoo lang eh. Maraming po ang yan. Oo nga. Maanggar tayo. Depende yan sa lalaki na. Pero paalala lang naman. Kaya na ang ano mo doon, iiyak mo yung kaya nga minsan ba yung selos? Yes, yun nga. Talagang yung security natin. Oo. Pero yung maaari, ano rin natin ito? Yun nga eh. Minsan nila lang nagtutulak pag wala yung nagsasabi ng gano'n. Totoo yun. Kasi ako nag-upload ako. Pero ako Talaga tita, nung umaakit sa kita, oo talaga. Hindi ko basta Bilis ako na din. Nagagalit ko yun pagka yung gusto niya may tawag siya. Pero okay lang yun kahit hindi ako tumawag kasi mahal naman. Hindi, wala naman ang ano tawag kasi noon. Wala pang Dahil sa satellite pa kasi noon, card pa. Cellphone, saka voice tape. Oo, card tape. Record mo, diba? Saan ko pa? Tapos picture pa dala. Napakarami namin yan, no? Sabi ng asawa, sabi ng mga Makasama niya ingit sa kanya Oo, eh. kasi napakarami niyan sulat. Sabi niya, hindi sinusulat yung asawa ko. Ba't ang dami-dami? Siguro pagpunta sa siya. Sinusulat. Kasi napakarami namin. Talagang marami lang ng anak ko pinasusulat. Ito lahat ng ginagawa ni Tito Do. Kinukuha ko yan by letter. Hindi, ako ang nagsusulat. Okay, Ang sumusulat lang. ako. Isa-isa Para lang ma-encourage na. Oo, tama. Post office pa yan ha, ang gagaling namin. Maliit pa ako noon, post office. Ang dami kong sulat doon. Talagang napakakapal yan talaga yung talaga. Hindi lang kilala naman si Mami doon sa post office eh. So, wala matutunan. Wala naman kayo na. Ayan, pag-pray mo talaga ma. Ayan nga yung i-overcutting ko na. Kasi nag-overthink ako Sabi nga nila noon, pag nagdulo ko ang lalaki, imbis na awayin mo, lalo mo mahalin, makita ang pagpapahal mo. Kasi marirealize niya na, Oo. Makukonsensya yan eh. Mamatayan ka makukonsensya niya. Minsan na sinisendan ka ng Bible verse. Pag-isip talaga kailangan. Para magising na. Oh, may consensya rin. Hindi ako pa pwedeng mag-ano, masama. Hindi, ano lang yun, syempre para... Ay, nakagood luck pala ito. Nag-first LD na sila sa Saberia nung... Sabi niya ba naman, Sila lang mag-isa? hindi tatlo na sila ni paring Greg. Sabi ba naman, ay si Greg mo, valida yan. Sabi ko parang ano ba, wala sa eBay kami sa kanila valida yan. Kasi, sunod ka na ako. Yun ang nagkakasin ko yung gabi-gabi na. Ulit pa nun, di ba kasi alis na sa Fairmart? Kaya na siya sa trabaho 3 days. Wednesday pa ulit. Kaya sabi ko, ano pa, kamusta? Okay naman. Sabi ko nga, Sino yung asawa ni Ate Ibea? sa Tagaytay. Sabi niya, Siya yung ano? sabi niya, na-turtle sa Ginited. Ay, huwag naman ganun kaaga. Oo, sabi huwag niya. naman muna, matatakot na si Brother. Oo, sabi ka, tapos di nila doon masabi ng diretso. Alam mo naman yan, diretso. Oo, Sa sabi akin ko, lang sinabi. Sabi niya, Bon, kung naman sasabo ka, ganda ko sa lumot. Sabi ko, Oo, baka hindi na ako mag-LG. Oo, Sabi ko, nga, hindi. eh. Sabi ko, baka rin na lang yun. Huwag bilya. Sabi ko, hindi. Hindi, sabi mo wag ka. Marunong siya mag-ano? Oo, marunong. Kaya lang siya, ano, Ay, may pasok kasi. Oo, yun ang mahirap sa schedule. Kasi na. Pero si Lord Hindi, mag-ayos baka na mag-learn
siya kung sakali Sabado pag uwi ng 5:30. Diretso na. 5:30 yung ina. O, sabay kayo. Naku, primo yan. Ako. Oo, gusto ko nga yung Praise God. Alam Kaya ko nga sabi ko, magpapagaling. dinilin na unti-unti na. Ito rin Sunday lang siya. naman. Oo. Sabi ko, ito na yung pinapromise. Pinipilit ko. Sabi ba naman kakapon, nagagalit siya. Ako, hindi ko pa rin nakapagluto ng ulam. Ano ba yun? Nagagalit siya naman ako. Ayoko na nga, ayoko na nga. Ayoko na. Ayoko na mag-LG. Di ba ala ako? Kung ayaw ko na mag-LG, bakit? Ako ba tinalikuran mo? Saan ba tinalikuran mo? Sabi ko. Pero sinadyo ko lang. Pero hindi, galit ako sabi ko. Oo, mas sino nga tinalikuran. Alam mo ako, hindi oh. Sabi ko, di mayo ko. Sabi ko, ako patatakutin mo. Yun nga, ma-share ko pala kahapon. Lalo na nandiyan sa Lord. Hindi nagkamukha ko. Ang Etsy po, hindi po yan nagpapatugtog ng dito. Kahapon nag-start sila, bago nag-start. Tapos, iba nagkantahan. Kumanta ng Hillsong sa picture. Madam Boses. Tapos after nung nag-pray lang. Pray lang, ano talaga, mag-precise na pray. Yung pray talaga galing sa puso. Tapos sa kalang umpisa na. Sabi ko, ngayon ko lang na ano yun na. Kasi yung last foundation. Kasi sila nagaganyan eh. Ano Katoliko kasi? Oo, Christian sila. Christian. Labor? Oo, Christian sila. Kaya nga doon tayo nag-anniversary namin dati sa school. Pero kasi ini-implement din nila ang ano nung may mga mga bata sa mga sa mga students. Pero Christian talaga. Nagpapamisa sila dyan eh, dito sa Santo Niño Complex. Oo, kasi may mga katoliko. Pero yung talagang Pero sinasabi ko. Kaya pala. At kanina, si Captain Fred. Kasi si Mama doon nga, si Captain Fred sa barangay. Eh di, nag-pray ako, si Captain Fred, dinala ko yung handa ni Mama. Ay, sabi ni Captain Fred. Nakaka-bless naman na yung anak mo na, pinag-pray ka at tayo. Sabi ni Captain Fred. Kaya, alam mo yung Bible study sila doon, si Cap Efren na nag-aaral. Talaga? Nag-relate? Every Monday, may Bible study sila doon. Staff na. Sabi ni Cap Efren, bawat linggo, sasendan niyo ako ng picture na nasa church kayo. So, gusto niya i-secure na yung mga tao niya, nag-church. Gusto niya na, sila, Bible. Parang pinaka-attendance. Oo, yun yung, ang ganda ng gano'n. Sila ni, Claudio, no, ko. Silang dalawa, Christian yung dalawa. Si Kaya, ano ba? Si Kagawan. Kagawan siya kayo. Tapos kagawan. Meron namin sa buwan. Oo, ngayon. November. Actually, inong namin siya sa kasal. At si Pinto. Inong namin sa kasal. Kaya nalapit sila sa amin sa pamilya. Kaya, ayun. So, ayun na, saan ba tayo? Binauto ko yung dalawa na yun, si Efren. Oo. Kaya sa line of faith. Pa-effort nila, yung Kapatid ni Leia sa kasal. Diyan lang sila ng taas. Diyan sa Sa taas. So, yun po, no? Saan pa tayo? Love you, bro. Effort mo. Kahit ano siya bang Nagpapait ka. Bumalik siya kaya kay Dad? Yung lupa doon sa likod? Siya nagbubukal. Siya, nagbubuga na. Oo. Doon siya pala yun? Di ba ba kayo high blood? Kasi mainit po. Sabi ko, baka paano kayo? Baka si Chok, saka talagang takot sila. Nagbabike lang yun dito sa Bawundo. May Siyempre, tao tao nga nga lang siya. Ang dami nagsasabi kaya daw malaki na LC dahil sa Sa panga saka takbo ikaw lang siya. Marami lang Matagal na may LC. sabi na. Hindi ba ito tumatakbo ng LC na? talagang pinay si Lord ang matagal lang eh. Di ba anong taon ba yan? Matagal na yan. Alam naman yung mga Ano yan, mga inuwan ko lang na kayo. Kasi akala nila pagka may mga ganyan, lagi ko lang. Pag di ka nyo sa tao. oo. Lalo na pagka mga nasa Masyado lumalaki eh. Marami siyang Sabi ko, ang dami estudyante eh. Oh, mayaman Kaya mayaman yung anak niya. Yung anak niya talagang si Sama, no? Si Lori. Ayun, Lourdes asawa. Si Lourdes pala yung asawa. Oo, Lord is asawa. Si Lori naman yung principal. Tsaka, yun, talagang pupunta pa kayo na ibang bansa para makapag-ano ng mga salay-balay. Nakikipag-ano sa mga Nagsa-search mo. school na mga talaga, excellent school.
God-fearing Tsaka may business sila, hindi lang mga linya. Alos lahat na, marami dito siyang yung petrol sa kanya. Alam mo ang ano nga namin, Church natin sa kanya. kaya laging sabi mo, inaano yung shakies. Tingin ko lang parang branch nila. Shakies dito. Oo, dyan sa may SM. Asan Kasi ISL? laging doon ang mga estudyante. Kasi Paloma. Kasi Paloma. Oo. Madalas talaga mga grade 1. Basta ano, kung may siya sa S, doon lagi. Oo, doon talaga. Baka ano nila, franchise nila. Secret lang ba? Kasi di ba kung lang yung blooming taka niya, may bahay siya. Oo. Kasi nag-iisip din niya Yung nagawa niya. kasi. Kita ko siya doon eh. Mayaman yun. Kaya Dapat ang naman dito, sila. sa church natin. Oo, taka. Yung dapat na bahagi natin. Di ba mo sa kanila din yung church? Oo, sa kanila. Kasi si Kuya Mark nagsabi sa akin. Kita ko siya doon. Uy, alam niyo ba maraming offer sa church natin, nakuha ito na. Dali. Iba't ibang supermarket. Pero si Efren, ay, mag-stay pa rin siya. Mag-stay pa rin na JNT. Oo. Ay, tas malaki offer ah. Oo, Malayo na rin yung pinag-stay yun. No, sabi na Kuya Mark. Kuya Mark kasi lahat ng bayad, check-in. Kaya Ano, kaloban niya rin. Kaya nga, yung Pray nga dito. Pinagbigay ko nga yung Sarili. Oo. ano yung Kasi mas maganda talaga rin ang opo. Yung parang binabayad doon ay Oo, mga ate. sa mga kuwan pa natin. Tama ba sa training? 25. Tumaas na nga ulit. Tinaas ulit mo. Alam mo, napakamura yan. Alam mo yung mga ibang maliliit na pwesto dyan sa may ano? 15? 25 sa Vicas, 25 na yan yung dito lang. Yung 39ers, 25. Sasara na. Yung 25 yun, yung mahal. Kalit lang mo na. Kaya ano, Yung church natin, along laki. Hindi, saka ano, medyo mahaba siya. Oo, malaki. mahaba. Ganun yung favor niya sa Christian church. Kaya talagang hindi siya business. So, ayun. Salamat sa Lord sa buhay ni Pag-Order. Ayan. So, ayun po. Lastly, treat others with respect and honor. Yan. Bilang makita po yung purity sa relationship, we should treat others po. We treat with respect. Yung ba hindi natin, ito yung tatak na isang siya. Hindi mo inisipin na mas higit ka sa kanya. Lagi pong may humility, pagpapakumbaba, na hindi mo i-treat yung sarili mo na mas alam ka, mas righteous ka sa kanya. So, yun po yung gusto ng Lord na ma-adapt natin as a Christian. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 5 verse 2. Yan, unang Timoteo chapter 5 verse 2. First Timoteo 5. Opo. At 1 and 2. Sa Tagalog na ba? Sino ka ba? Mga pananakot sa kapwa ka ng pagsayan. Timoteo 1, chapter 5, verse 1 and 2. Huwag mong pagagalitan ang nakatatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mo. Pakitunguhan mo na parang kapatid ang mga nakababatang lalaki. Verse 2, turing mo parang sarili niya ang nakatatandang babae at pakitunguhan mo na may lubos na linisan ang mga bataang babae na tulad ng iyong mga kapatid. Diba? Totoo to. Ang ganda nun, talaga application siya na literally, di ba yung mga matatanda, di ba? Madalas, pag yung matanda na, kung makapagsalita ka na, ano, First Timoteo 5, first Timothy 5. 1 and 2. Highlight time ko yun. Ayun nga, di ba? So, tayo po pinapaalala na tayo, kasi karamihan po ngayon, di ba, sa kabataan, no? Pag mas maalam na sila, mas parang, mas meron na silang, entitlement na mas magsalita ng di maganda sa mas maganda sa kanila. So, napakagandang paalala to na don't rebuke an older man harshly. Yes, yung generation nila, talagang merong mga bagay na hindi na nila na-adapt sa panahon ngayon. Pero hindi yun ang kahulugan na babagsak
Sino sila? Hindi ba sila respeto? Careful lang yan. Yun ang talaga paalala natin sa mga anak natin, sa mga kabataan. Oo, sabi ko sa'yo. Diba? Kaya minsan, nagagalit talaga ako sa cellphone. Sabi ko, Min, sandali lang. Baka may ako sa'yo. Sino ka anak mo? Oo. Sabi ko, hindi mo kaklase, hindi mo kaibigan. Ganyan din ako ang DJ. Ganyan din Kasi ang may DJ. pinag-high siya. Oo. Gahit May siya. may mga nagsasakit nakakalimutan. Diba? Sabi ko, pinakot naman ka ako sa sabi ko, kasi ayoko magalit ko sa ginaganon ko lang siya mahinahon. Pero yung puso ko nasasakit. Oo, nasasakit. Sobrang sakit. Para nila magulan. Sabi ko, naku, kasi pag narinig ka ako ng lola mo, kung nakakatayo yun, baka nandito na yung sa atin. Galit yung sabi mo, hindi ko ba sinasagot ng mga hindi dahil dyan, hindi ko naman. Laging Ang pinag- dami kong kabataan na nagano eh. Ay, kaya minsan, sorry. Sabi ko, pwede mo sa kahit pwede. Sabi ko, pag-aralan mo, sanayin mo yung sarili mo. Mag-teacher ka. Sabi ko, teacher ka naman. Sabi ko, pagbalik ka nga sa mga estudyante, nangyari ba, kahit galit na galit ka, di ba, ayaw mo sumigaw. Sabi ko, pakinggan mo din ako. Sabi ko, kaya ako mo, magulang mo pa ako. Sabi ko, mas mabulat sa akin yun. Sabi ko, sigawan mo ko. Sabi ko, parang mas mataas pa yung level sa akin. Sabi ko, wag. Sabi ko kasi, ayoko na magsabihan makakasakit sa'yo. Pero kaya kinakausap ko na. Okay, kumain siya. Picture ka na, ang gano'n. Yan, ikaw, di ba? Huwag Ayoko ka na naabot magsalita na. ng, oh, teacher ka, di ba? Ayoko kasi, baka lalo sa mga saktan sa akin. Kaya sabi ko na lang, Bigyan mo si Gabriel na ano lang. ako na lang, sabi ko, pag gagalit ka sa estudyante mo, di ba, ayaw mo siya, kasi nga, sabi mo, ganito, ganun mo. Bilang magulang. Sabi ko, oo, nakikita mo ko, parang pero dito na. Diba? Pag medyo tumaas na rin yung boses, ako kung gano'n na ng boses, magulat ako sa sigaw. Hindi man hindi ako galit. Okay, so, Di ba rin tumaas ang boses ng magulang? Wag na siya. kaya nga ako. Sabi ko, magulat Kaya ako nga, pero sakit tumaas na ang boses. Kasi wala nang isa sa kapatid natin. Pero kami ari na, kinakalma na natin. Ako binabawasan ko na yun. Ayoko na mag-high-pitch talaga. Kasi nagagalit din si Coach ayaw niya talaga. Sabi niya, sumisigaw na naman yung mga ko, natuturetin naman ako. Siga DJ si Julen naman. O, nag-rap ka na naman. Sabi sa akin. Tapos sabi niya, pagdating ko, ano ko, nandiyan yung Proud sa akin ng rapper daw ako. Oh, Nagiging rapper ka na naman, easy ka na. Yung nanay niyo galit na naman. Tapos na rin may one time pa nga. Kasi, di ba mga lalaki, uminit. Ganyan, ganyan. Eh, inis kasi ako pag mag-bully sila. Yes, pala Sabi ko, sabi niya, naglalaro si Axel. Oh, huwag na kayong iisaban. Tumakas na magagalit pa na. Yan, mag-diet na tayo lahat. Sabi pa lang kayo. Alam mo, tama rin ng bahay. Alam mo yung galit ko. Bigyan na sa star yan. Sabi niya. Sabi niya, tapos pasok pa naman, inayos ko. Oh, wala na din ubo na napas. Grabe ha? Napakatayo. Talina niya. Ako nagtawa, pati mga kapatid ko ng kwento. Ano ba yun si Axel kasi Matanda pag lagi mag-Axel. kang galit Axel. Yun talagang iniiwasan. Oo, kasi ako talagang natara yung kakalman talaga. Pero ayoko nung mataas boses mo sa akin, yun naman. Kasi anak ko lang pitain. Tapos, kasi kahit sabihin mo hindi ko sinisigaw, pero mataas ang boses mo, parang ganun na din. ano ba yan, Ma? Rupa, dahil sa laro ba? Makarating naman pag pag-ibig na rin. Diba? Kaya nga sabi ng biyanak ko sa Patayin mo siya kahit ano. Yes. Kaya nga sabi ng biyanak ko, minsan nagagalit siya ng bakit? Di ba sabihin naman ako kanano, teacher daw ako, ganito. Kasi naririnig. Kahit hindi na makatayo yun, nagagalit sa kanya. Ito, May, nakarinig ko na naman yung bunganga mo, ganito, Yan, narinig say, ko huwag sila maintindihan, may quiet. nanay mo. Hindi hinahanap mo, hindi hinahanap. Pag ako nakakatayo dito, sasabunan ko tang kita, sabi ng Kasi syempre bilang mga marami pa rin kayong kung hindi ka dyan, hindi ka magiging Respeto. tao. Sabi niya, pagka teacher ka, kailangan matalino ka sa lahat ng bagay. Hindi lang sa pag-aaral, pag-galing, sa mag-usap. kailangan natin So, di ba kaya nang ayoko nang humantong sa ganun na sumbatan lang ano, kasi mas sobra siyang masasaktan kung masalita ako. Di ba? Pero kasi talagang
magulang. Priority talaga naman ito. Gusto ko talaga. Yung pag-aalaga na lang ng maliit mo sila. Mula nung pinagdala mo nga sa tiyan, hanggang nilabas mo, pinag-aral mo, pinalaki mo. Tapos nakapagtapos, nakapagtrabaho, di ba? Nahiya pa akong humingi dyan. Pero siyempre ako din ako din. Kahit naman pala siya. Kailangan. Lalo kung mas kumikita na siya. Oo, mas pinagdala. Kahit ang ano eh, Parang tumataas yung... stable ere, di ba? Kaya ang sabi ng papa niya, Ma, gusto mo Hindi yan yung close the door. Close the door. Ako nagsalita niya, lalaki siya dito. Sabi niya. Kasi sasabihin ko sa kanya, wala kasi pa ako. Hindi ko yung mga hindi sa'yo. Gusto mo mag-asawa ka. Sabi ko, wala ka. Sa coffee pala. Oo, wala nang maglaki tayo, baby. Kaya nga sabi ko yan. Sabi ko, wala ka pwede. Kasi sinasabi ko kay Tom. Sabi ko, yung anak mo, nagpipinensi. O gusto mo ako na magsasalita. Kaya kasi pinipigil ko. Kasi alam mo naman, baby. Iba rin kasi ang Lalaki. Oo, Hindi totoo sa yan. kasi medyo may height. Totoo, oo. Si Julian na kung nagalit sa mga anak ko. Kaya hindi natanggol na. Hindi ko talaga detalye lang. Pero minsan sobrang sakit na yun. Kasi nga sabi ko, porket, mabait ako. Pero pagka height na sa akin, porket kumikita kami. Kaya sinasabi ko kay Arna, sabi ko, huwag mo hintayin yung dati mo magsalita sa'yo. Ako pa lang, ganito pa lang yung galing ko. Kaya pag dati mo, baka palayasin ko. Hindi sa akin nga ni Tugtog. So baka pag ako sa dyan, malalaki siya. Pagbigyan mo lang ako. Kasi para tanggalan ka ng alam, pag-iwalay na yung lalagay mo. Hindi, syempre nakawala naman ako. Dahil Iba kasi ang lalaki sis magsalita. Hindi ko totoo yan ha. Napaka-lenient nyo ng ano. Hindi ko baga pinapayagan din sila. Open ka na nga sa lahat. Oo, di ba pero sa totoo lang, syempre, pag alis, Ito pa nga straight ko yun, katulad ng pang magulang mo dati. ay, ako. Sabi ko gano'n. Kaya ako sabi ko, salamat kayo mo, balik-balik mo naman din. Pero huwag mo naman masyadong pinaka-boss. Super, ano na eh. Yun yung bagay talaga na isa rin yung pinag-aalala natin sa remuneration ngayon. So, ang ano natin magagawa, ilapit sila sa iyo. Yun ang pinaka-mainam talaga. Kahit anong sabihin natin sa kanila, kahit anong disiplina nila sa kanila, kung wala silang pagkakataon sa iyo, wala makagawa. Kasi magiging komportable tayo pagka tayo nasa kanila. Oo, yun po yung ano natin sa natin na ay kapag kahit na nakakasala to, alam niyang bumalik sa lolo, alam niyang sisi, mga kasalanan niya. Yun yung ano ko, comfort ko na yes, hindi naman perfecto na ito kasi gilid talaga kahit na Krisyano ka, hindi ka na makagawa ng mga ganyan. Pero ang kagandahan, marirealize nila, ay oo, tama, sabi ni Lord, Iwas na panty. siguro dapat may sorry ako sa mga ganyan po. Eh, nakikita ko actually ang nagigila. Kasi, si Janelle, lagi po yung tumatags ano rin sa akin. Huwag lang rin mahal. Kasi nakikita niya na na-overpower ko si Maya na mas yun na maabilidad, maano. So, naririnig ko siya na ako paano na kami. Eh, ganyan lang naman yan, simple lang, hindi mo pa alam. Gumagano din siya. Kumbaga, hindi dapat, hindi dapat yung, alam mo na, pero hindi dapat yung pagsasalita mo sa Kumain siya. superior ka na kasi sa akin. Yun yung kadalasan nangyayari kapag ang dami achievement, ang dami accomplishment, ang dami mo nang natapos sa Na-over, buhay. Yung pride mo, tumataas sa sarili mo. At yung mga bata, kadalasan yun yung nagiging tatak sa isip nila, mas marunong ako sa'yo. Kahit sino pa yung kaharap niya, kahit magulang pa yan. So, ang ano dyan, kapag meron na, di ba? Kapag napagsalitaan ko siya na, yung pukit na sis, ayan, Dalawa mo. hindi, saan ko? Hindi na. Totoo yun, sir. Oo, pero ano naman, pag yung minsan marirealize niya maya-maya, after niya makasalta na ko, sorry siya sa akin. Kasi talagang mali siya na ano niya sa sarili niya, mali siya na nagsalita siya. Pero pagod ako pa, pagod ako na dahil dami ko Isip, oo. So, ito yung kagandahan. Pero yung gano'n, kasi maliit mo talaga matigas. Hindi talaga ma-adjust ng Naman. Si May naman, hindi man siya sorry, pero yung kilos na sinasabi niya. Oo. Ang gusto ko na. Yun na yung love lang. Oo, lang. Kasi nga hindi siya, parang siya si Papa niya, hindi siya masyadong sa boys.
walang puso sa mga bata. Pero talagang lagi dapat magpaparin mo tayo. Lalo na lumalakas sila ngayon. Kasi nakakatakot po ka, hindi naman lagi tayong malakas. Kasi may hirap na nagawa natin. Sila gusto natin nasa maganda sila talagang istasyon na nasa loob. Yun mo talaga ang pangarap ko talaga sabi ko. Kaya nga sabi ko, pinatrust ng Lord yan is yan si Thomas, hindi rin nasa Edwin, diba? Kaya sabi ko, Lord, pag magpatuloy ko ng Lord, sabi ko, kahit minsan nagagalit pa rin siya. Sabi ko, huwag mo kong tinatakot ha. Sabi ko, hindi ako tatalikuran mo. Ginaganon ko siya. Para kasi sabi niya sa puso ko, mga pala, hindi ko kasi kasama ko tatalikuran mo. Sa process na siya. Oo. Sa Lord siya magtatalikot pag sinabi niya ayaw niya. Kasi ako sa kanya, hindi ko siya pinilit basta nag-iusap siya. O lahat na ng damit niya, ma, ano ko? Wait ka lang, dali. Maglalaban niya din ako. Purple. Ano laban doon? Sabi ko, Ayun. So, lahat may proseso. Nasa proseso tayo lahat. Kung paano tayo. sabi niya, siyempre, kailangan presentable din naman doon. Oo, Kasi may mayroong dress na lavender. Sabi ko, mga kasama ka lang sa 3 p.m. yun. Tapos sabi niya si John Day. Sabi ko, ano, kasama kayo? Okay. Sabi niya, may baka hindi. Ay, baka hindi. March 20. dapat tuloy siya. Pero kami mga 22 din ba? linggo. Linggo yan, linggo pala. Kaya kami mga buwan nandun na. Kasi magdadry lang. Magdadry lang. Sa rin. Diyan lang sa phase 3. Ayun. Bago dumating May. ang sila. 1 May. Sunod na lang kayo ng bata. Magdadry lang po. Nag-dry run kami dun. Practice dun naman. Parang actual na. Ang pag-perform na kung paano arrange ka. So, ayun po. Ayun no, natapos na tayo sa yung huwag natin i-review, yung mas matanda. Ano. Tapos yung pangalawa doon, nakalagay, treat younger men as brother, older women as mother. No? Talaga kung paano po natin itatrati ibang tao, yung ating mga mas bababata, bilang kapatid na mas magula sa akin sa kanila. Yung younger women as sisters, no? May purity, na hindi. Ito po, it talks about sa men eh. Dito kasi, bakit? Ay, si Axel! Pasok! Diba? Kain kayo, kain! Brother Mark, pasok ka kain. Kain, Brother Mark! Halika! Kilala ko po, sis! Hindi na ate dito yung Ay, Ano siya? Nakabid na siya ng ate. Ay, Si, Axel. hala! Bibi! Ay, Axel. Play na play! Play kayo! Hindi naman dala. Play kayo, play! Dali! Kayo! Akala ko may patalong tayong Jollibee. Ay! Ate mo, your slipper, Bibi! Hindi ka muna na-bless. Accept mo na kala tita. Dali na. Laro kayo ni Juliana. Sabi ko na siya yun eh. Ay, may aso! Sabi na sa malayo ba? Hindi ko na rin. Tita na. Ay, Axel. Play kayo ni Juliana. Alam mo, may cake ako sa kanya. Binigyan ako siya. Ate na kuha ka dito, dali. Ayan o. Mamaya ka. Ito na. Mamaya mo na siya. Ay, wala tayo ni tita. Parang si Juliana yan eh. Pag may Shopee ako. Shopee ko yan? Secret. Naglas. Ayan, ayan na. Hello, energy Buti na. nga, hindi ka pinagsiyan. Kiss ka na daw. Ay, bawal na. Ay, hiram lang niya, hiram lang dali. Play kayo, play. Play. Ay, Kasi lang, hiram ka kay Juliana. dali, play kayo. Iba sabi Usap kayo, usap kayo. Ay lang naman. O, dali, play kayo. Doon na sa loob. Chickens mo siya. Dali, chickens mo. Laro ka na lang. Di ba gusto mo laro kay ni Juliana? Ayoko na eh. Magpapilay na lang ako sa cellphone. Matatapos na ito. Ayan, so sige, papatuloy natin. Makikinig si Axel
kuya, pinibigyan. Kain ka? Oo nga, sis. Spaghetti? Bye-bye! Mama! Ayun. So, treat others with respect. Yun po, no. Gusto ni, ang encouragement ni Apostol Paul dito is, i-treat natin yung iba na may paggalang, no? Para magkaroon tayo ng dalisay na pag-usasama. Isa rin sa Galatians chapter 4 verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another with love. So, isang encouragement po yun na tayo po, huwag natin sarili natin masigit sa ibang tao, mag-humble po tayo. Hindi po talaga yung bottom line ng characteristic ng Lord Jesus. Kaya po, tularan po natin siya. Diba? Marami po ngayon talaga na mabilis mag-bash, mabilis mag-judge sa ibang tao, pero tayo po bilang Kristyano, dapat we are slow to speak, no? Slow to anger. Iisipin mo na natin bago tayo magsalita, if nakakasakit na itong iba, or ito ba'y hindi nakakayos sa Lord? So, be patient. Okay po. So, ganun po yung gusto iparating ni Apostol Paul sa atin dito. Treat others with respect and honor. Kung gusto natin na tratuhin din tayo ng respeto, tayo din po nawa ay, di ba ang respect hindi naman yan, magiging po yan kapag nirespeto mo din siya, di ba? So, hindi ka pwede makakuha ng respeto kung ikaw mismo hindi ka nag-respeto sa'yo. Sabi nga, hindi doon hindi ang respeto ko sa Diyos. Oo, kusang Respeto ka, respeto. Oo. Totoo yan. So, yun po yung nawa makita sa atin bilang Kristyano, no? Na talagang saan man tayo mapunta, makita po yung ganitong ugali po sa atin. Para po yung relationships natin, maganda po. Lalo po, challenge to na mag-asawa, no? Respeto pa rin. Di ba? Ito po yung, yun po talaga yung ay, nako. Lagi may dati, ano? Talaga po, may Para wala nang debate. retain yung respect sa relationship sa mag-asawa. Ano? Ako talaga lagi ko ano. Bakit hindi ka Tapos kumikibo? tumatahin mo ka naman. Ano, tama ako. Sabi niya, bakit hindi ka kumikibo? Totoo ba? Sabi ko, ayoko na akong bumaga. Kaya tama Diba? na, stop na natin. Ganun lang ako. Tapos sasabihin pa. Wala na ako ibang sasabihin, stop na natin. Nagsasalita pa rin siya. Sabi ko, stop na natin, diba? Ayan. Sabi ko, Lord, di ba parang mas nugget pa natin ngayon ng mga lalaki? Ay, totoo ba? Di ba, sis? Oo yan. Sabi ko kaya nga minsan kung hindi natin gusto pa sa inyo, Sabi niya ako sa akin, sabi ko sa'yo ang lagi dami sa mo buhay. sinasabi. Wala ka nangyari, ang dami sinasabi. Kaya masabi ko, pasalamat na sa Lord. Pasalamat na sa Lord tayo talaga. Nagsabi ka lang, katama na rin ako. Igo ka na naman yan. Hello. Nakikita nila. Oo. Hindi ko makita na natin yan. Ano, makakawala na lalaki yun. Kaya diba, nagmasta? Ate Chaco. Sasabihin. Hindi nag-aalis sa kapitbahay ah. Ang lakas na naman ng bumangin. Ako, O kaya amoy ang masahin na kayo. sa atin din, may loudspeaker din ng mga Kaya sige si Biali oh. Sabi ako naririnig kayo si Biali. Ay, baka nga naririnig din pag sumakit kasi. Dino, pag nagalit sa akin, talagang naksan. Ay, sabi ko, kaya ako naman. Hindi talaga ako magpagpatensya eh. Papatulang ko talaga. Kailangan nasa loob ka. Ha? Kami medyo alam mo, kalmado na kami. Diba tita no? Sala naman ito, graduate sa kalmado. Kami nagpa-process pa lang. Ito ngayon niya. Nag-graduate na ako dyan. Minsan sislen eh. Katulad na yung sasakyan eh. Kahit ano? Nandyan lang yun. Tatawarin pa ako. Sa sasakyan, pag matatalo sa iyo sa sasakyan. Eh kasi sislen, pupunta na kami ng Nova Girls. Wala na kami. Oo, masasakyan. Alam ko yan. Kasi siyempre si sislen, kaya na mag-drive. Kaya yung mga bawat ano ni Mark. Kasi matik yun, di ba, Nancy? Oo, kasi wala kami. Sigurado nagbabangayan na yun. Kaya mumitilan si Uy, Brother uy, ano Mark. pa kayo? Tapos iniano ko na nga lang na kwentong iba eh. Sabi ni Brother, oo, alam ko yan. Yun yung, actually, pinado ko, yun yung kailangan galit niya sa
talaga? Hindi ko na. Alam mo lalo daw silang mga Oo nga eh. Ewan ko ba? Tapos alam mo naman yung lalaki, di ba maano ang ego niya? Hindi, sa kapwa talagang ganun yung approach. Ayaw talaga nila ng ganyan. Nabibigla ako kasi lalo yun. Yung may sagasaan na. Kami nung unang nag-lako kung mga sundan ko tapos gumaganon-ganon din. Tapos ako nabi ako si mga bunga nga. Nervyosa kasi. Huwag ka kasi manmakaga. Tapos konting huminto, bababa ka. Talaga nagkabibisgrasya. Kaya nagagalit. Hindi ko makalimutan. Buti ka lang ka na mabagay. Salamat na lang. Maraming sakay. Kung walang sakay, nagbabangayan na naman yun. Ano ka ba? Maya, mahal. Mahal! Kaya buti na lang sabi ko, si Junino, ano man naman ko kasi ang contest, tawag sila mga buti na lang may mga Serious topic ka ba? Oo, kwentuhan. Buti may commercial eh. Wala. Naku. Ay, naku. Ako din eh. Gusto ko panoorin nila yung ba Parang si Leia din pa kasi. ay, ganun. Kasi si Leia, di ba, ma'am? Oo, marunong. Siyempre kasi babae na ingat. niya siya. May hindi naman nagkala ko. Ikaw na magaling. Sabi niya gano'n. Ano ba yan? Kumakay ka naman si Sister, ano ba yan? Sita. Kasi sumando ako. Kaya niya na si Brian. Ako nakita. Diyan mo na.